Thank God it's Friday. Kamusta po mga Kapinoy? Araw ng Biyernes. Katapusan ng trabaho ng linggo. Ano? End of work week. Isang linggo na naman ang nakalipas. Tapos bakasyon na uli ng 2 araw. And then pasukan na naman uli. And the life goes on. And on. And on. Anyway, so magandang araw po. Kahit saan man ako kayo nandun, magandang umaga, tanghali, hapon, gabi. Sa mga nasa Pilipinas, ay nako, mainit pa rin daw. Ano? Dito naman, kala ko painit na, pero biglang lumamig, Nasa 43 degrees na naman. Kanina nagising ako, 36. Pero ganito ang temperatura dito sa during spring. Mababa ang sa simula, biglang tataas sa hapon hanggang mag-normalize na around May siguro. Ngayon Abril, so spring pa rin. So, nung isang araw ho mga Kapinoy, uh, parang nag-rally na naman itong sila o nagkaroon ng press conference itong sila Digong at tinanggal na ang pangalang laban sa PDP, partido, alam po ninyo yung PDP laban. Yan po yung ginawa ni Ninoy Aquino noong panahong nakakulong siya sa ng panahon ng martial law, panahon ni Marcos Sr. So, ngayon po pa siguro ma-identify na kanila ang PDP laban, maalis na yung kumbaga masabi ng kanila, inalis na yung laban, PDP na lang. And then kasabay po nun ay nag-announce ng mga kandidato na senatorial election nila ngayon to 2025. Parang si Bato, si Bongo, at meron pong bagong si Tolentino, at meron pang mga re-electionist yung tatlo, at saka meron pang isa na bago. Ako, putres. Si Philip Salvador. Isang artista na naman. I-google nyo na lang kung ano ang ugali niya si Philip Salvador. Nung mga panahong ay alam ko yan ay laging tumatalikod sa mga obligasyon niya. At any rate, ayan po yung kanyang personal na buhay niya. I don't want to dwell with his personal characters or personal life. So, ang nasa isip ko, panibagong artista na naman. Panibagong tao na kung saan may posibilidad na manalo sa eleksyon, Bakit? 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 Bakit ko nasabi yun? Kasi tayong mga Pilipino, maraming Pilipino na may tendency na bumoto o talagang binoboto yung mga sikat. Yung mga sikat, kahit na alam nating walang alam, basta sikat, sa mga movies ay bida, sige. Hindi na kayang, kumbaga hindi ma-separate ng mga tao, ng mga botante, ang tunay at saka fiction, ang tunay at saka hindi tunay na buhay ng artista, sa pelikula sila ay magagaling, mababait, at sila ay matatapang, at sila ay mapagmahal, at kung ano-ano pa, lahat ng magagandang attributes ng isang tao. Sa pelikula magagaling sila, pero sa tunay na buhay, sila ba ay pagkakatiwalaan natin ng ating bansa, ng kinabukasan ng ating bansa at ang ating mga kababayan?
Ano, simula po nung ako'y bata na ako'y bumoboto sa Pilipinas, napansin ko na agad kung saan kung yung mga pagkakamali ng mga tao, ano, mga botante. Napansin ko agad na unang-una na ang ibinoboto nila ay yung mga kakilala nila. Mga kilala, kamag-anak, kaibigan, ano. At ang sinasabi ay pag nga naman nasa pwesto na yung kaibigan nila ay siyempre makikinabang din tong mga kaibigan na bumoto, no? Ganoon. O ipangangampanya yung mga kamag-anak, kahit na alam nila na hindi naman ganito hindi naman dapat na mapapwesto, no? Ah, alam mong lasinggero, alam mong babaero, alam mong hindi marunong gumawa ng kanilang responsibilidad. Pero iboboto mo dahil bakit? Kaibigan mo, ano, kakilala mo. Oh, di ba? Isa 'yun sa mga mali. Talagang napakamali. Dalawa, siyempre, ito nga katulad ng sinabi ko kanina, napansin ko na ang ibinoboto yung mga sikat lang. Sikat, ano, mga artista o sikat sa bayan nila. Right? Kasi may ginawang ganit, mabuti sa isang bagay. Pero isang beses lang nilang ginawa yon. Sumikat na, ngayon, gusto nilang iboto at sabi, oh, mabait naman yan, magaling. At mapagkumbaba, kumbaga, parang gano'n, ano? Isa na namang mali. Bakit? It doesn't follow. Yun po ay fallacy of non sequitur kasi hindi po ibig sabihin na ang isang tao na mabait ay marunong. O isang tao na mabait ay may alam para palakarin ng maayos ang ating bansa. Ano? Maaari talagang mabait siya, opo. Oo, nandun na tayo, mabait. Talagang napakagandang karakter ng isang tao ang pagiging mabait. Pero hindi lang po 'yun ang dapat na maging karakter or katangian ng isang kandidato para ilagay natin sa pwesto. Ano? Patatlo, yung pong mga political dynasties. Ano, palibhasa ay kilala na natin, natutulungan tayo sa pang-araw-araw nating pangangailangan. Kuminsan po ay meron pong politiko sa amin na noong unang panahon na, ano, na bukas ang bahay. Nga naman, no? Araw-araw po nagpapakain ng tao. Papakain ng tao. Pero hindi ko, ang iniisip ko, magkano ba ang kinikita ng mga politikong ito? Ano? Magkano ba talaga ang kinikita nila? Bakit kinakaya nilang magpakain ng tao? Nakikita ko naman walang negosyo. Ano? At saka, bakit parang ang dami-dami nilang pera? Edi napag-alaman ko nitong medyo nagkaisip-isip na ako. Pumasok ako sa law school. Tinitingnan ko kung hindi pa nga, wala pa nga ako law school noon. Nasa college pa lang ako, tinitingnan ko na yung nalaman ko na ang ito palang ating mga official ay mayroong salary grade. Ano? Eh, salary grade naman po tinitingnan ko, hindi naman napakalaki. Hindi po napakalaki. Ano? Eh, ang mga taong ito ay nasa pwesto ng 3 taon o 6 na taon pag presidente at senador. Pero yung mga local officials, ang ang pwesto ay 3 taon lang, ano. Pero paano nila gumagasto sila ng malaki sa eleksyon
paano nila nababawi yung ginastos nila sa eleksyon? At papaano sila nakakapagpakain pa ng napakaraming tao araw-araw? Di ba? Saan po? Kayo na mag-isip. Alam naman natin yun, kahit sabihin ko na yan po ay nasa corruption. Ano? Galing yan sa corruption. Yung mga, lahat ng mga yan ay merong mga confidential funds na tinatawag, pork barrel na meron noon. Eh sabi nila wala nang pork barrel, wala na daw ngayong pork, wala nang baboy ngayon. Okay? Pero iniba na lang ang pangalan nila, pero ganun pa rin. Sabi nga nila, ang baboy, kahit make upan mo ng kung ano-ano, baboy pa rin. Okay? So, I mean, malapit na naman po ang eleksyon. Isang taon. Makikita nyo na naman ang mga tatakbong mga politiko na naglipa na dyan sa Pilipinas. At makikita nyo, mabait na naman yung mga yan. Talaga naman, napakaraming mababait na politiko. At mga nagbibigay ng kung ano-ano. Ano? At tutulong sa inyo. Sa inyo sa mga maliliit na paraan, tutulong at ipangangalandakan pa yon, ano? Para mayroong publication, ano? Ipapublish pa nila na ganito ang mga ginawa nila, whatever. Tayo naman po mga botante, kung po pwede, kung tayo ay may malasakit sa bayan natin. Alam ko pong mahirap tanggihan ng mga tulong, mga grasyang ibinibigay ng mga politiko na yan. Pero isipin po natin kung ano ang kapalit ng mga grasya na yan. At isipin nyo rin po kung saan ang galing yung mga grasya na yan. Totoo, yan ay galing din sa atin. Galing din sa atin. Kaya yung ibinibigay sa atin ng mga politiko na yan, yan po ay ano, hindi sa kanila, sa inyo po. Ano? Tayo po mga nagbabayad ng taxes. Ang dapat naman ay maobliga sila na pagandahin ang ating ekonomiya, na gumawa sila ng mga batas na mas para pagandahin ang ating bansa at ang kinabukasan ng ating mga mamamayan. Ano, yan pong mga local politicians natin, sana po ay tingnan nyo pong, suriin nyo pong mismo, meron bang nagawa yan sa loob ng 3 taon? Kung yan po ay re-electionist, ano? Tingnan nyo kung may nagawa yan sa loob ng 3 taon, ano ang mga nagawa niyan? Baka naman po, ano, yung mga nagawa niyan ay mga palamuti lang, kumbaga, ano, ay hindi naman talagang napakalaki. At mas ang mga nagawa pang malaki ay protektahan yung kanilang mga negosyo. O, karamihan po kasi dyan sa mga politiko na yan, mga negosyante na yan eh. Ano, or na pinoprotektahan lang ang negosyo nila. O kaya yung mga politiko na gusto rin lang magpayaman. Tingnan po natin kung anong klaseng pagkatao ng mga taong yan. Tingnan natin. Huwag po kayong magpabulag sa mga binibigay nila at pangako. Tingnan nyo kung anong mga posibilidad nilang magawa, yung kanilang mga kakayanan, at kung ano pa at ano-ano pang mga pwedeng nilang kung meron man na magawa sa ating bayan. Ano? Okay, so hanggang gayon na lang po uli. Maligayang araw po sa inyong at magandang araw po sa inyong lahat. Ano? Bye-bye.